mga ilang araw ko na pong nakikita sa iba't ibang vlogs dito sa YouTube na naka-ready na raw po yung lahat tungkol dun sa Third Temple, that they have the red heifer prepared. It was being brought from the United States yata, no? Dinala dito sa, siyempre sa Jerusalem, sa Israel. At ito ay naganap po noong September 2022. Yun din po yung time na nag-start tayo nitong vlog. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Okay. So, sa akin, it doesn't matter. Kasi alam ko matutupad yan, mangyayari. Pero, ang pinakaalam natin, wala na tayo dito. Kung ito ay mabuild, okay, have it all the necessary things prepared. Kamo na. Wala na tayo dito kasi na-rapture na tayo by that time. Tandaan po ninyo, kasi ako, naniniwala ako at lagi ko siyang stand without the, tawag dito, presence of the Antichrist, hindi yan matatayo. Sapagkat siya magkakaroon ng mag-a-approve diyan para itayo. Okay? So, ang ating kakalimutan yon, habang nandito ang restrainer, sabi ng Book of Thessalonians, ay hindi siya lilitaw. Okay? There is this one holding him. Okay? Ano ba yun? Tayo. Tayo mga mananampalataya. Believers should be removed first from here, from the earth, in order for the Antichrist to arrive and to be known by the whole world. Okay? At mangyayari po yan the moment na rapture na po tayo. So, ang pinaka next big thing po talaga rapture. Kumpara dito sa tignan natin yung Third Temple, tignan natin yung red heifer. It will all come to pass. It will all come to pass because it's being written in the Bible, in the book of Revelation in particular. Kaya lang nakakasad, marami po ngayon mga institutional churches, iba pa rin ang turo. Nakatutok pa rin. Alam niyo po ba, meron akong kilalang church na sabi niya, hindi raw dapat tinuturo ang prophecy dahil nalilito raw ang tao. Dahil yan po ang pinanggalingan kong church. Doon po ako galing. At a while ago, before recording this, napanood ko po sila sa FB Live at wow! Ako ay nagpasalamat sa Lord dahil wala na ako doon. Dahil may mga teaching sila na hindi ko na pinaniniwalaan ngayon. Like, lumapit ka raw sa Diyos. Ba't ka palalapit? Ang Diyos nakatira na sa puso mo. Si Jesus Christ. Alam niyo yung pastor na yon, yung pinanggalingan kong church. Ano po yan dati Nagturo na po yan ng biyaya, mga around 2010 to 2012. Then, napansin namin yung parang, nung nakita niya parang walang ganong nagiging member doon sa church niya, parang bumalik siya sa law. Dumating pa nga yung time na sinasara niya yung simbahan pag na-late. Ganon. So, sabi ko, this is wrong. So, nag-decide akong umalis doon. And I want to thank the Lord dahil nung umalis ako doon, marami na rin sumunod na umalis. Okay? At ngayon, house church na rin yung iba. At yung iba dito na lang sa YouTube at saka sa online. Whether online, ako sa akin walang problema kung online. Kasi ang importante na i-preach Jesus Christ. Okay? I-stand ko na po ito since 2020. Thank you, Basa Rajken. Okay? So I recommend his channel and Rene Roland. No? Dahil sila ang nagmulat sa akin. Mga American preachers to. Si Bas Rajken, taga Switzerland, Swiss. Sila nagmulat sa akin para makita ko ang truth na out talaga tayo sa institutional church. Hindi yan. Hindi biblical yan. Okay? At sila rin nagturo na in the Bible, wala kang makikita na tinawag na pastor ang mga believers. Di ba? Walang binanggit na pastor si Paul, pastor si John, pastor si... Wala. So, naging title conscious na ngayon ng mga tao. Anyway, last days naman po kasi. Okay? Pero mas pinili naman namin na manatili na lang sa Biblia. Okay? Pero yung iba, syempre, gusto nila ng prestige, gusto nila ng titulo, wala tayong magagawa doon. Hayaan na po natin.
So, ang gusto ko lang pong sabihin po sa ating lahat, last days na po talaga ngayon. Like now, imbis na malamig ang panahon, hindi nadadama. Mainit po siya. Okay? So, yun lang pong gusto ko sabihin. It will all come to pass. Yung red hyper na yan, yung third temple na yan, mangyayari yan. Pag nandito na yung Antikristo. So, I believe, ako stand ko pa rin talaga. Na-remove na tayo dito, paglilitaw na yan. God bless.